Starting January, the DPWH is going to go on a massive recruitment. Massive recruitment kami. Magkakaroon ng mga job fair sa mga eskwelahan mismo. Bubuksan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang ilang posisyon upang tumanggap ng mga bagong empleyado. Ito ang inianunsyo ngayong araw ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ayon kay Secretary Dizon, magkakaroon sila ng massive recruitment sa iba't ibang universidad sa bansa kung saan target ng ahensya na makakuha ng mga bagong engineer at accountant. The future of DPWH will be in the fresh blood that will be injected in this agency. That is where the future will lie. Aminado ang kalihim sa hamon ng paglilinis sa imahe ng ahensya matapos ang kontrobersya sa flood control projects. Kaya naman panawagan niya sa mga kabataan, magtiwala na sila ang susi para magbago ang hindi magandang sistema sa nagdaan. Marami tayong gagawing reforma, marami tayong gagawing pagbabago. Pero ang pinaka-importanting resource ng kahit anong organisasyon ay yung mga tao. At yung pagbabago sa mga opisyal ng DPWH, yan talaga ang magdidikta kung ang DPWH ba ay babalik na lang sa dati o talagang magbabago na ng tuloy-tuluyan. Samantala, tiniyak ni Secretary Dizon na tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ng DPWH upang mapanagot ang mga nasa likod ng nangyaring anomalya sa mga proyekto kontrabahan ng pamahalaan. Kaya hindi titigil ang pagsusumiti nila ng mga referral at report sa Office of the Ombudsman katulong ang Independent Commission for Infrastructure o ICI para mapakasuhan at makulong na ang mga nasabing individual. Sa January, I think magiging ready na ang ICI at ang DPWH dun sa report ng mga gagawin nating pananagot sa Cebu. Dahil dun sa nakita nating mga problema sa Cebu, sa flood control project sa Cebu, magiging ready na ang ICI at ang DPWH to submit their reports and their referrals and our referrals to the Ombudsman by January. Walang ibinigay na iba pang detalye si Secretary Dizon kung sino-sino ang mga individual na mapapabilang sa nasabing referral. Ngunit tiniyak ng kalihim na matibay ang ebidensyang mayroon sila para mapakulong at maparusahan ang mga ito upang mapatunayan ding may kinalaman talaga sila sa nangyaring anomalya. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.